Preaching the gospel is important in the life of the believer. Preaching the gospel is important in the life of the church. For the Bible tells us in Romans chapter 10, verse 17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Nagkakaroon daw po tayo ng pananampalataya pag napapakinggan natin yung mensahe tungkol kay Kristo. And the message concerning Christ, the word concerning Christ is the gospel. It is the good news. In Mark 16:15, further, it says, He said to them, Go into all the world and preach the gospel to all creation. Yun pa nga ang utos sa atin. Pumunta sa iba't ibang sulok ng daigdig at ipangaral ang kanyang salita, ang ebanghelyo, ang mabuting balita, the gospel message of Jesus Christ. Hence, this is our message for today na bahagi ng ating series of messages concerning what Christians do in church. Our message for today, why preaching the gospel is important. Why preaching the gospel is important. Minsan pa po tayo yumuko, pumikit, manalangin sa Panginoon. Let us commit to the Lord the study of His Word. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa oras na ito, sa araw na ito na kami ay nagkaroon muli ng pagkakataon na mapakinggan ang iyong salita. Ihanda niyo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Ang aming puso't isipan, pati na rin po ang aming mga pangatawan. Nang sa ganon, matanggap po namin ang inyong mensahe in a clear yet personal and powerful way. Gamitin niyo, Panginoon, ako bilang inyong mouthpiece, as your instrument and channel of blessing, as your faithful spokesperson, na ang bawat lalabas sa aking bibig, yung galing lamang sa inyo. Rinirebuke namin lahat ng gawa ng kaaway in Jesus' name. And we declare him powerless. Hindi siya magtatagumpay sa buhay ng iyong mga anak. Sinusurrender namin sa inyo, Lord, lahat ng mga bumabagabag sa amin, mga bagay na nagbibigay sa amin ng alalahanin, ng stress, at sa iba pa nga ay anxiety. Lord, and even for some, depression. We surrender to you all that is in our hearts and in our minds. Minister to your people one by one. Speak to your people through your Holy Spirit. Use me as your messenger, as your preacher of the gospel message of Jesus Christ. As we pray and dedicate to you this preaching, this message, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, this is our prayer, and all God's people say, Amen. Why preaching the gospel is important. Bakit nga po ba na napakahalaga nito sa buhay ng isang mananampalatayang Kristiyano at sa buhay ng ating simbahan? Ito'y mahalaga dahil, sabi sa atin sa Biblia, it is the power of God that brings salvation. Ito ay mahalaga because it is the power of God for salvation. In Romans chapter 1, verse 16, it says, For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Napakahalaga na yung gospel message of Jesus Christ, yung good news, yung mensahe tungkol sa ginawa ni Kristo para sa atin, yun ay naipapangaral at yun ang naririnig ng bawat tao, ng bawat Kristiyano. Dahil yung ginawa ni Jesucristo ang siyang dahilan kung bakit ang tao ay naliligtas. Ito yung kapangyarihan ng Diyos why you and I are saved. We are saved because of what Jesus Christ has done at the cross at Calvary. At naririnig lang yan
Nauunawaan lang yan ng isang tao pag naipapangaral sa kanya ang gospel. Pag naipapangaral sa kanya ang good news. Pag naipapangaral sa kanya ang ginawa ni Jesucristo sa kanyang buhay. Kaya it is our prayer that every time someone comes to church, even today, even right now, for everyone who is listening to this message, even as a video message, that you will get to hear what Christ has done for you. May ginawa sa Jesucristo para sa atin. May ginawa si Kristo para sa iyo. May ginawa si Kristo para sa akin. And you must be able to hear that. You must hear that. Because in hearing that, and in responding to that, that is how you get saved. Dahil sabi rin sa atin sa Biblia, for all have sinned. Lahat ay nagkasala. Walang exempted. In Romans chapter 3, verse 23, it says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ng tao ay makasalanan. Lahat ng tao ay nagkasala. Kahit pa nga, yung itinuturing nating napakabait. Alam nyo, makaka-encounter ka naman eventually, no? Ng iba't ibang klaseng mga tao, including yung mga tao na parang saksakan ng bait. In fact, maaaring yung katabi nyo, yun pala yun. Di ba? Kaya pakisabi nyo nga sa kanya, parang ikaw yung binabanggit ni Pastor. Yung saksakan ng bait. May mga taong masasabi mo yun eh. Try nyo nga lang, sabihin sa inyong mga katabi, kung kaya nyong sabihin at kung kaya niyang maatim na sinasabihan siya niyan. Magsabihan nga tayo niyan. Sabihin niyo sa inyong katabi, parang saksakan ka ng bait. Diba? Parang saksakan ka ng bait. Sabi nung ilan, Pastor, saksakan lang. But really, di ba? May mga na-encounter ka sa buhay ng mga tao na, anong kay bait-bait nun? And then later on, especially pag ikay napunta sa isang simbahan, you get to meet people na mabubuti, maganda magsalita, mga naglilingkod sa Diyos, mga tumutulong, iba pa nga nangangaral. Kaya masasabi mo na, ay, doon sa church na yon, ang babait ng mga taong nandun sa church na yun. But later, as you get to understand, dati rin mga hindi naman mababait yan. Dati rin mga suplado yan. Dati rin mga sanggano yan. Dati rin mga mamamatay tao yan. I remember one time, meron ako isang musician na batang-bata pa siya noon. At napunta siya dito sa isang church na to. May ilang linggo na pag tumutugtog sila, hindi nila nagugustuhan yung tunog. Whether dun sa stage, or later when they found out, pati yung bato ng tunog sa buong kongregasyon. Yung simbahan na yun parang nasa theater yata. No? So kaya matindi rin talaga yung setup ng music nila at pati ng sound system. At ang biniblame nila at ang sinisisi nila yung technician, yung soundman. Doon sila gigil na gigil, doon sila galit na galit. Mga bata pa sila noon. Kaya ang iniisip nila, pinipersonal sila nung soundman, nung sound tech. Tinitiis nila ng ilang mga linggo hanggang sa dumating yung araw na puno na siya. Isang Sunday na naman, pangit na naman yung tunog sa stage at pangit na naman yung bato. Pinag-usap-usapan nila at sinabi niya, itong musician na to, nung bata pa siya, sabi niya doon sa mga kasama niya, ay, kahit pa church to, pupuntahan ko, uupakan ko na talaga yung... Ganun na. Hanggang may nakarinig sa kanya na isang matagal-tagal sa church, pinigilan siya. At sinabi sa kanya, naku, huwag mong gagawin yan. Bukod sa Christian ka na at Christian na rin siya, hindi mo kilala yun. Bago naging Christian yun, mamamatay tao yun. Sabi niya. Born again na lang yun. Nung narinig niya yun, na-realize niyang kung ang maraming bagay. Unang-una, kung gaano Christian na nga siya. At dahil Christian na siya, dapat magtimpi siya. At may mas mabuting paraan paano ma-resolve yung hindi nila pagkakaintindihan sa sound. At pangalawa, mamamatay tao pala dati yun. At na-realize niyang puro lang siya yabang.
At hindi dapat niya ituloy yung kanyang galit. Kasi nga, sa simbahan, marami na naririto pwedeng mabait na, mabuti na, dahil sa biyaya ng Diyos. Pero lahat ng mga naririto, may kanya-kanyang background dyan. I remember also one time preaching sa correctional in Mandaluyong, for women naman. And I remember preaching in the correctional in Mandaluyong, at ang dami kong mga nakamayan pagkatapos ko mag-preach, yung itsura talaga nila. Tulad din ng itsura ng mga naririto, ng mga kababaihan na naririto. Then later, binubulong-bulong na lang sa akin, o di kaya sila mismo nagpapatotoo sa akin, ay naku po, Pastor, glory to God, pero binago na ako ni Lord. Pero kaya ako nandito kasi swindler po ako. Kaya po ako napasok dito. Kaya tingnan nyo ang inyong mga katabi ng mga kababaihan dito sa church. Pagiti-ngiti lang yan. Di ba? Wala naman sa panlabas na anyo yun. Wala naman sa panlabas na anyo yun. Pero purihin na lang ang Panginoon. Purihin talaga ang Panginoon. Amen. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay may mga nagawang mali. Marami sa atin may mga sablay. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, narinig natin yung gospel, narinig natin yung ginawa ni Kristo para sa atin, na-realize natin yung ating pagiging makasalanan. Dahil importante rin na marinig natin ito. Dahil para maalis din sa atin ang anumang pride o anumang yabang. Dahil sometimes, some people would even say, pag-aayain sila papunta sa church, ay thank you pero okay na ako. Iba na lang ang ayain mo dyan sa church. Dahil pwedeng isipin din ng ibang mga naaaya na hindi naman siya swindler. Katulad ng binabanggit ni Pastor na na-meet niya doon sa correctional. Hindi naman siya mamamatay tao, to doon nabanggit ni Pastor, na aatakin nung batang musician dun sa church nila. Pwedeng isipin pa nga niya na marami siyang mga ginagawang kabutihan sa kanyang kapwa. Tumutulong sa mga kamag-anak, tumutulong sa mga mahihirap, nagbo-volunteer. Pwedeng sabihin ng kahit sino mang tao, pag hindi niya nauunawaan ang gospel, ang good news, meron pala siyang pride. Meron pala siyang spiritual pride na sa tingin niya, okay na siya. Dahil meron siyang ginagawang mga kabutihan na naguhugas ng kanyang mga kasalanan. Pero ang sabi sa atin, sa napakaraming verses sa Bible, hindi yung mga mabubuting gawa natin ang siyang magliligtas sa atin. Magandang gumagawa tayo ng mga mabubuting gawa, ng mga kabutihan. Pero hindi yun. Hindi yun. Hindi yun. Gawin pa man natin ang napakaraming mga mabubuting gawa, makasalanan pa rin tayo sa paningin ng Diyos. Walang pwedeng magmalaki, walang pwedeng magmataas, walang pwedeng magyabang. For again, it says in Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Kaya yung mga nakakaunawa nito, nagiging mapagkumbaba sila. At nare-realize nila yung kanilang need for God. Makasalanan ako. Makasalanan ako. At ang sabi pa sa atin sa Biblia, for the wages of sin is death. May consequence ang kasalanan. May consequence ang pagiging makasalanan. And the Bible says, for the wages of sin is death. In Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang tao ay makasalanan. Lahat ng tao ay makasalanan. Ako ay makasalanan. Ikaw ay makasalanan. Tayong lahat ay makasalanan. At ang consequence ng ating pagiging makasalanan ay kamatayan. Unang-una na yung physical death. And then later on, kung saan tutungo ang iyong kaluluwa after physical death, which the Bible tells us will perish in hell. Yun yung mangyayari. Kaya nagkakaroon ng physical death because of the sinfulness of man. At kung saan pupunta yung kaluluwa pagkatapos umatay, will perish in hell. Pero buti na lang, for God so loved the world. Buti na lang,
For God so loved the world. John 3:16. Many of us know this, wherein it says, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Even as this message is being preached, it is the month of February, na all over the world ay tinawag na yang Love Month. At may mga tao at may mga lugar, may mga bansa na sineselebrate talaga yung February 14 as Valentine's Day. At sobra nang sumakay dyan ang lahat ng mga negosyo. Kaya nga hindi na nga lang Valentine's Day yan. Parang Valentine's Week na yan. Parang as early as February 10, 11, 12, 13, 14, hanggang 15. Pwede pa kayo humabol ngayon. May mga discount sa napakaraming mga lugar. Lahat ng pwedeng mag-discount mula February 10 hanggang February 15. Nagdi-discount. Nagdi-discount ang mga mall. Diba? Sakto pa naman na yan time na yun, sweldo in the Philippines Diba? Kaya, the other day lang, I was walking in this mall. And then normally, yung lahat ng mga tinda nila nandun sa loob ng department store nila. Pero dahil nga Valentine's Day, Valentine's Week, ba sila? Parang 30 to 70% discount. Lahat ng mga nandun sa loob ng department store, linalabas dun sa mismong parang yung lakaran na ng mga tao. Para lahat ng kinita mo, sineldo mo na 15, maubos nila. Kasi nga, Valentine's Day, Valentine's Week. At sa lahat ng mga restaurant, ito may Filipino restaurant, Japanese restaurant, at kahit man simpleng tindahan lang ng bibingka, makikita mo ang iba't ibang mga offer. For 2. Normally naman na for 1 lang. Meron dong Valentine's discount, bibingka for 2. Yung masakyan lang yung season. Di ba? At saka syempre, pati na rin ng mga bulaklak. Diba? Naglipa na yan. At mataas-taas ang presyo niyan sa panahon na to. Lalo na ang roses. Dahil nga, sinakyan na yan ng lipunan, sinakyan na ng kultura, sinakyan na ng mga komersyo. And even on social media, you see people greeting their wives, their husbands, or their boyfriends, or their girlfriends. Kaya yan yung month na yan, February, at yung week na yan, yung February 10 to 15, at yung araw na yan, February 14, ang pinakamalungkot na araw sa mga single. Na parang sa araw na yan, aping-api sila. Dahil kawawa ka naman. Wala kang rose. Bilan mo na lang ang sarili mo ng rose. Dahil yun yung naririnig. Isang attend pa mga concerts, isang attend pa mga discounts, puro pinag-uusapan yung may mga partner. Yung kanilang mga pagmamahalan sa isa't isa. Pero sa totoo lang, pag ikaw nakakilala kay Kristo, pag narinig mo yung gospel message of Jesus Christ, pag nalaman mo yung ginawa ni Jesucristo para sa'yo. So kung sa panahon na yan, meron kang asawa, o may boyfriend ka, o may nagmamahal sa'yo, di praise the Lord. Pero kahit pa nga single ka, at kahit pa nga dati may love life ka, yan pa isa. Diba? Dati nga meron ka ba't man na-tiyempo? February 12, naghiwalay kayo. Hindi man lang pinalampas yung Valentine's. Kahit pa nga naranasan mo yung masaklap na paghihiwalay, o pagtataksil pa, o kung ano pa mang masakit na heartbreak. Pero pag narinig mo yung gospel message of Jesus Christ, narinig mo yung ginawa ni Kristo para sa iyo, narinig mo to, but God loves you. That God loves me. For God so loved the world. Again, in John 3:16, where it says that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Na pag ikay laging nakaka-attend sa church,
Yan yung ginagawa ng mga Christians sa church. They preach the gospel again and again. They share the gospel again and again. Kahit pa sa isang buong taon, ang dami namang dapat talagang pag-usapan mula sa Biblia. At nais ko, at ng iba't iba pa nating mga kapatiran, na kasama ko na nangangaral at nagtuturo sa mga Bible studies na pag-usapan ng maraming bagay mula sa Biblia. Mga sinasabi ng Diyos kung paano maging isang maayos na Christian. Mga sinasabi ng Diyos kung paano maging maayos na magulang, asawa, anak, negosyante. Paano tayo pagpapalain financially. Ano yung mga tinuturo ng Lord tungkol sa paano tayo dapat nagsasalita. Ano yung tinuturo ng Diyos tungkol sa iba't ibang doktrina, sa banal na spirito, sa katapusan ng... Ang daming dapat pag-usapan. Masarap pag-usapan, kailangan pag-usapan at pag-uusapan mula sa pulpito sa church ito. Pero lahat ng iyon, kahit ano pa yung title, kahit ano man topic, must always bring the people, must always bring every Christian to a deeper and better and greater understanding of the gospel, of the good news, of the message of Jesus Christ, of the love that God has given to each and every one of us. That as we continue to study the Bible, we get to truly realize that when we get to receive what God has done for us, yan yung sinasabi na to be forgiven of our sins. Oo, makasalanan tayo. Dati. Oo, nagkakasala tayo lagi. Dati. Oo, ito yung mga nagawa natin. Pero pag na-realize mo yung ginawa ni Kristo para sa iyo, yung ginawa niya ang siya nagpapatawad sa lahat ng kasalanan na yun. Ikaw may naging swindler tulad nung sinabi ko doon na nasa correctional sa Mandaluyong, o mamamatay tao, tulad na kwento ko tungkol sa musician, o kung ano pa man, yung mga sa tingin mo mga nagawa mo nung araw, but because of Jesus Christ, we have forgiveness of sins. Meron tayong kapatawaran dahil sa Kanya. Kaya pag tayo nasa church, nagkakantahan pa lang, may iba pa nga, sa totoo lang dahil sa nararanasan nila sa Panginoon, yung pagpunta nila sa church, minsan makita pa lang niya yung mga muka ng mga kapatid sa Panginoon. Kakaibang kagalakan na. And that is what I'd like many of you and many of us to always experience. Just to see the faces of our brothers and sisters in Christ, may nararamdaman ka na agad na kakaibang joy. Kaya yung pagyayakap sa isa't isa, may malalim na impact sa iyo pag nayayakap yung kapatid mo sa Panginoon. Kasi sa bawat muka na nakikita mo, sa bawat kamay na nakakamayan mo, sa bawat kapatiran na nayayakap mo, pare-pareho natin nararamdaman yung kaya tayo lahat nandito dahil pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. That is the reason I can preach. That is the reason why you're seated where you are. And then later, pag nagkakantahan pa, mabilis man yung kanta o mabagal-bagal, hindi mo mapigilan ang sarili mo na itaas ang iyong kamay sa pagsamba. Minsan pa nga hindi mo mapigilan ang sarili mo na maluha. Lalo na pag yung mga lyrics ng mga kanta, tumatama talaga sa puso mo na hindi mo lang naaalala na ikay makasalanan dati, kundi lalo mong nauunawaan na pinatawad ka na ng Diyos sa iyong mga kasalanan. That there's forgiveness of sins. And that because we study the Bible as we come to church, to be saved for us now, we understand, means to have a right relationship with God. Yun yung ibig sabihin nung to be saved. To be forgiven of our sins, and to have a right relationship with God. Kaya kailangan talaga ipangaral yung gospel, kailangan marinig ng tao yung gospel, dahil pag naririnig mo yung ginawa ni Jesucristo para sa iyo, na itutuwid yung mali sa ating buhay, na itutuwid yung ating relasyon sa iba't ibang mga tao, at lalo na itutuwid yung relasyon natin sa Diyos. Doon nagsisimula yun Pag ang tao na itutuwid yung relasyon niya sa Diyos, lahat na itutuwid sa kanyang buhay. It begins with having a right relationship with God. Kaya pag ang tao nagkakaroon ng right relationship with God, hindi naman overnight.
But as every Sunday, this person comes to church and he hears the gospel, unti-unti, tinutuwid ni Lord lahat ng dapat matuwid sa kanyang buhay. Yung kanyang mga ugali. Kaya nga dati, suplado. Ngayon hindi na. Dati talakero. Ngayon hindi na. Dati napakanega. Ngayon hindi na. Dati napaka-late. Minsan late pa rin. Dati mabisyo. Aba, unti-unti nang nawawala. Dati pala away. Konti na lang. Makikita mo, pag tinuwid ng Lord, pag may right relationship with God, tinutuwid ni Lord ang buhay. Ang mga relasyon, kung kanino may relasyon, kamusta ang iyong relasyon, ang mga hidwaan sa inyong relasyon, hindi pwedeng manatili lang na dati at makasalanan, binabago ng Diyos. Another part of Scripture, it says in 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, new things has come. And not only do we have a right relationship with God, to be saved means to be forgiven of sins, to have a right relationship with God, and to have eternal life. Ang consequence nga ng kasalanan is that, sabi, for all have sinned and fallen short of the glory of God, and for the wages of sin is death. At pupunta sa impyerno, will perish in hell. Pero dahil nakakilala kay Kristo, dahil kay Kristo, sa ginawa ni Yesu Kristo, we now have eternal life. Hindi pa rin naman tayo lahat excited mamatay. Ewan ko kung meron dito excited na mamatay, ha? Malay ko, baka naman meron. No? Hindi ko iaalis sa iyo yung excitement mo. Pero karamihan ng tao pa rin, kahit pa Christian, di ba yung iniisip mo, Lord, baka naman konting extension pa. Usually, excited lang naman na mamatay. Yun talagang, di ba, yung kaprasong daliri na lang niya gumagalaw. At pinagpipray na talaga, Lord, kunin mo na ako at hirap na ako. Pero kung halimbawa gumagalaw pa yung 3 o 5 mong daliri, nagre-request ka pa ng konti pa extension. Pero nandun yung paniniwala na kung dumating man yung physical death, alam mong hindi ka sa impyerno pupunta. Dumating man yung physical death, alam mo na sa langit ka pupunta. And so, as we hear the gospel, as we receive the gospel, we get to respond. We get to respond. And how do we respond to the gospel? As we repent of our sins and believe in Jesus. Bukod sa nare-realize mo yung pagiging makasalanan, bukod sa nare-realize mo yung mga dapat ituwid sa iyong buhay, alam nyo, napakahirap kaya na ma-realize yun. Bata pa lang tayo, marami nang sinasabi ang ibang mga tao sa atin, sa mga pangit sa ating ugali. Madalas nga nagagalit pa tayo pag tayo nasasabihan. May ganung tao. Halimbawa, sino sa inyo nung bata, nasabihan na ng mga magulang nyo o mga kapatid nyo na ang tamad-tamad mo? Hindi ka naman naniniwala Galit na galit ka pa Sinong tamad? Nung nakita kwarto mo, oo nga. Kung paano yung kama mo, oo nga. Kung paano ka... Diba? Isa mo, may nagsasabi sa atin, ang dal-dal-dal-dal mo. Lalo na pag may edad ka na, tapos sasabihan ka, ang ingay mo, ang dal-dal mo. Nakakagalit talaga yun. Tapos sasagutin mo siya, sinmisan ako, hindi ako madal-dal. Kasi nungalingan yan. Maraming tao, hindi natin gusto pino-point out yung mga mali natin. Minsan nga, may mga tao, hindi sila naniniwala at hindi nila tanggap na mali nila yun. Maraming mga chismoso. Pag sinabihan mo, pag may pinag-uusapan tungkol sa panchichismis, hindi ako yan. Alam mo ba yung tungkol kaya? Okay. Maraming chismoso, hindi nila alam at tanggap na chismoso sila. Maraming mga sinungaling, dumating na sa punto na pati sila lito na. Ano ba yung sinabi ko? Ano ba yung katotohanan sa sinabi ko? Yung sa sobrang dami ng kasinungalingan na sinabi niya sa kanyang buhay, kahit sa litong-lito na siya. Kung nagsasabi pa rin ba siya ng totoo? But praise God, praise the Lord. Ang Panginoon
He is not giving up on us. Ang Panginoon, binibigyan tayo ng pagkakataon, even through the church, to hear the gospel. To hear the gospel, to hear the good news. Hindi para i-judge tayo ng preacher. Hindi para i-judge tayo ng mga members ng church dahil wala ni isa sa atin na pwedeng maghusga ng ating kapwa. Kung meron isang bagay na hindi dapat mangyari, tayo ay maging self-righteous at judgmental sa ating kapwa. Pero tayo mismo nare-realize natin sa tulong ng Panginoon, ng Kanyang banal na Espiritu, ako nga ay makasalanan. Ngayon ko nauunawaan. Yung lahat ng mga nasasabi sa akin nung araw ng kung sino-sinong ginamit ng Diyos, pero ngayon ko siya nauunawaan. Na ako nga ay makasalanan at kailangan ko ang Diyos sa aking buhay. And that is why when you get to realize that, it means naboborn again ka. It means yung Holy Spirit, binubuhay yung espiritu mong patay. Nakikita mo na ang iyong mali at pagiging makasalanan. Naririnig mo na yung tinig ng Diyos sa iyong buhay. At anong ginagawa ng taong naririnig ang tinig ng Diyos sa kanyang buhay? He repents of his sin and he believes in Jesus for his salvation. For Acts 20 verse 21, it says, I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus. Yun ang ginagawa nila noon at yun pa rin ang dapat nating ginagawa ngayon. Sa loob at labas ng ating simbahan, we pray for opportunities. We grab opportunities. Whether it is to our closest of family, magulang, asawa, kapatid, anak, at iba pang kamag-anak. To our closest of friends, sa mga iba't iba nating mga pagkikita at pagtatagpo, sa mga nakakasalumuha natin dahil sa ating pag-aaral sa eskwelahan, pagtatrabaho, pagdinegosyo, pag-travel sa iba't ibang mga bansa, pinagpipray natin ang mga opportunities and we grab opportunities to be able to witness for Christ and share the gospel message of Jesus Christ and preach the gospel message of Jesus Christ. Yun yung ginagawa nila noon at yun pa rin ang dapat nating ginagawa ngayon. For again, in Acts 20 verse 21, it says, I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus. Knowing all of these things, make this your prayer for today. Help us, Lord, to repent and to believe in Jesus. Knowing all of these things, make this your prayer for today. Help us, Lord, to repent and to believe in Jesus. Pakilabas niyo po ang inyong mga cellphones. Zoom nyo nga at picturean nyo itong slide na to and kindly repost this on your story and social media platforms. Repeat after me and say these words together. Help us, Lord, to repent and to believe in Jesus. Can we say it again? Help us, Lord, to repent and to believe in Jesus. And can we say it one more time together, aloud? Help us, Lord, to repent and to believe in Jesus. Bago po tayo manalangin, it is my prayer that whenever you come to church, you'll get to hear the gospel message of Jesus Christ being preached. I pray that even as you come and hear the gospel message of Jesus Christ, dahil doon, nagkakaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos. I pray that you will be able to invite many of our family members, many of our friends to come to our church so that they too can have a right relationship with God. So that they too can have faith in God.
so that they too can be saved. I pray that even as you continue to attend this church, you will be discipled, you will be equipped, and you will be trained. Abangan ninyo ang mga pagkakataon at mga Bible studies at seminars at trainings na ibibigay natin para maturuan tayong lahat. Paano ba mag-witness tungkol kay Kristo? Paano ba mag-share ng ating testimony? Paano ba mag-share ng gospel? Paano ba i-preach yung gospel sa lahat ng taong dadali ng Lord sa ating buhay? Dahil kung merong isang bagay na dapat natin laging ginagawa bilang mga Kristiyano, kung merong isang bagay na dapat natin ginagawa bilang isang church, is that we preach the gospel. Minsan pa po tayo yumuko, pumikit, manalangin sa Panginoon. Aming Diyos at aming Ama, salamat Lord sa mensaheng napakinggan po namin sa araw na ito. Why preaching the gospel is important. Kami tuloy naaalala kung paanong dati. Wala naman kami sa ganitong klaseng mga church. Hindi naman kami pumapayag na sumama sa ganitong klaseng church. Hindi naman kami pumupunta sa ganitong klaseng church. Pero ngayon, nandito na kami. Ang iba pa nga sa amin, talagang every Sunday, nandito. Ang iba pa nga sa amin, nagsiserve pa sa isang ministry. Ang iba pa nga sa amin, napipreach pa yung gospel. But we thank you, Lord, because kaya nangyari ang lahat ng yan. Dahil sa ginawa ni Yesu Kristo para sa amin sa krus ng Kalbaryo. You died on the cross for our sins. At hindi ka pumayag na hindi namin marinig yung ginawa mo para sa amin. May ginamit ka na nag-pray para sa amin. May ginamit ka para mag-witness, mag-share, mag-preach sa amin. And through your Holy Spirit na born again po kami, nakita namin ang aming pagiging makasalanan. Na-realize namin na kailangan ka namin sa aming buhay. Natutunan namin yung ibig sabihin to repent, to turn to God, and to repent sa lahat ng aming kasalanan, and to believe and have faith in Jesus Christ. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy pa naming maunawaan yung gospel. Na patuloy po naming maisabuhay yung gospel. Na patuloy naming maipangaral yung gospel. Mga kapatid sa Panginoon, as all heads are bowed down and all eyes are closed, I'd like to pray for everyone. So can you kindly just lift both of your hands to God in praise of the Lord, in worshiping God, in thanking the Lord, in surrendering to God, in receiving from Him. Come and lift those hands to God. Father in heaven, you see the hands of your people raised. And as we lift them to you, Lord, we say, thank you, Jesus. We say, praise the Lord. We say, we worship you, Jesus. Salamat, Panginoon, na narinig po namin muling yung mga salita. Ang ginawa ni Kristo para sa amin. Na dahil sa inyo pong ginawa, we are saved. We are forgiven of our sins. We have a right relationship with God. We have eternal life. And even as we lift those hands to you, Lord, we receive from you spiritual blessings in Christ. As we lift our hands to you, Lord, we receive from you spiritual blessings in Christ. And may we continue to glorify your name as we pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.